kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa panahon ng Kwaresma, nahahati ito sa dalawa. Ang unang parte ng Kwaresma, maririnig natin ang mga pagbasa bilang paanyaya sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Pero ang pangalawang bahagi ng Kwaresma, mapapansin natin na ang mga pagbasa ay tungkol sa paghihirap, pagpusan ng krus, pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon. Niyakap ng Panginoon ang sakit, ang kamatayan, para tayo mga minamahal ng Diyos ay hindi masaktan at mamatay. Pero kung tayo pa rin ay patuloy na nagkakasala, magpapatuloy din ang sakit at kamatayan dito sa mundo. Kaya naman hilingin natin ang awa ng Diyos sa mga pagkakataon na hindi tayo naging tapat sa pagsunod sa Kanya. At naway sa pagtanggap natin muli sa Kanya dito sa banal na misa, tayo'y palakasin niya na labanan ang anuman masama na dumarating sa ating buhay. Para tayo maging karapat-dapat makatanggap sa Kanya, hilingin natin ang Kanyang pagpapatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtan nawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinasabi ng masasama, tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamalita nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nilang pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway.
Subukin natin silang dustahin at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukan natin ibinggit sila sa kamatayan. Yaman ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi sila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong poon agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakakukop, siya'y mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus naman ay pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabing laban sa kanya. Baka naman nakikilala ng mga pinuno na siya na nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya nga nasa templo si Jesus at nagtuturo. Malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang aking lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Kung hindi ninyo siya nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa Kanya. At siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit
walang nangangas, sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, sa buhay natin, meron dalawang pana na tatama sa atin. In life, we would have two arrows that would hit us. Ang unang pana ay ang sakit. The first arrow is the pain in life. At ang pangalawang pana ay yung pana na tumama sa iyo, pero ayaw mo pa rin alisin. Ang tawag natin diyan, pagdurusa. When you do not remove the arrow that has hit you, that is your second arrow. We call that suffering. Ang sakit, hindi nyo po maaalis yan. Hindi natin maiiwasan. Hindi tayo maliligtas sa mga iba't ibang sakit at problema ng buhay. Amen? Palagi na meron at merong darating at tatama na hindi maganda at masama sa atin. Magkakaroon tayo ng sakit kahit na paano mo pa ingatan, alagaan ang iyong pangangatawan. Magkakaroon ng kamatayan sa iyong pamilya. Malulugi at malulugi ang iyong negosyo kahit na tutok ka sa iyong trabaho. Magkakaroon at magkakaroon ng aksidente kahit na sobrang ingat mo na. Pagtataksilan at pagtataksilan ka ng iyong minamahal. Kahit na minahal mo siya, binigay mo ang lahat sa kanya. Sisiraan at sisiraan ka ng ibang tao kahit na naging napakabuti at napakabait mo naman sa kanila. At marami pang mga masasama na mangyayari sa ating buhay dahil alam natin ang katotohanan. Noong nagkasala ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, biglang pumasok na ang masama sa mundo at sa buhay ng tao. Pero kapag hindi mo naialis ang pana o ang sakit na dumapo sa iyo, ang tawag po dyan, pagdurusa. When you do not remove the pain, the hurt that you experience, you are now experiencing suffering. Kapag nagmumukmuk ka, kapag nagrereklamo ka, kapag naiinggit ka, kapag nagagalit ka sa iba at sa Diyos, kapag takot ka at nag-aalala, kapag nalulungkot ka at depressed ka na, ang tawag po dyan ay pagdurusa. Mga kapatid, hindi mo mapipili ang pana o sakit na dadapo sa iyo. Pero ang mabuting balita, ito po, mapipili natin na alisin itong sakit na dumating sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi man natin maiiwasan ang mga iba't ibang problema sa buhay. Ang maiiwasan natin ay yung mas lumala ang ating mararamdaman. You can never choose your pain, but you can choose not to suffer. Amen? Pain is the first arrow that is beyond our control. But suffering, the second arrow, is within our control. Sabi nga po, pain is necessary, but suffering is always a choice. Pain is necessary, but suffering is optional. Ang hamon, you do not need to add more pain than necessary. You do not need to suffer when you are already in pain. Dalawa po ang pwede nating pagpilian sa buhay, mga kapatid. Una, ang tiisin ang sakit at maghintay dahil yan din ay aalis, mawawala. But the second choice, ang pangalawang pwede nating piliin ay ang manatili sa sakit, ang magdusa. Pag ganyan ang ating pinili, magtatagal. Ang hirap na ating mararamdaman. My dear friends, you can always welcome the pain or suffer in pain. Magkaiba po yun. Magkaiba yung tinatanggap mo ang sakit at yung nagdurusa ka sa sakit. Tingnan niyo po, sa ating ebanghelyo nabasa natin ang mabuting balita. Ang ating Panginoon, pagkabuti-buti niya, pagkabait-bait niya, pagkabanal-banal niya, merong mga tao na gusto siyang dakpin at patayin
at pahirapan at ipahiya. Pero kahit na alam ng Panginoon nito na mayroong mga taong masasama sa kanya, hindi niya hinayaan yon na mapigilan siya na gawin niya yung gusto niya, yung minamahal niya. Sabi po, alam naman ng ating Panginoon na mayroong mga taong may masamang intensyon sa kanya, pero gusto pa rin niyang pumunta sa templo. Ang templo na bahay ng kanyang ama. Kahit na patago, hindi hayagan siya'y pumunta sa templo. Nagdasal siya. Tingnan niyo po yun. Ginawa pa rin niya yung gusto niya, yung mahal niya. At ano po ang tinuturo nito sa atin? Naway kamukha ng ating Panginoon. Piliin natin na umalis sa ating mga pagdurusa. Hindi naging biktima ang ating Panginoon ng takot, ng pag-aalala. Kaya nga mga kapatid, kaya din po nating lumaya sa ating pagdurusa. Huwag din po kayong magiging biktima ng iyong mga masasamang naiisip at nararamdaman. Oo, alam ko, napakahirap na lumaya sa ating mga negative thinking. Napakahirap na iwasan ang magdusa tayo sa ating mga nararamdaman. Kaya naman po, tayo ay nagdarasal, nagpapatulong sa Espiritu ni Jesus, sa banal na Espiritu, para palakasin tayo. My dear friends, ask the Holy Spirit to help you, not to add more suffering to your pain. Tandaan niyo po, hindi ka naman kailangan magdusa ng mas marami pa. Kung nasaktan ka, tama na. Sumunod ka kay Jesus. Iwanan mo kung ano man ang problemang yan at gawin mo yung gusto mo, yung minamahal mo, yung alam mo makakapagpabuti pa sa iyo. Kung nagkamali man yung iyong asawa, wag mo namang gagawing kawawa ang iyong sarili. Minsan nakakalungkot na meron na nga mga mister nagpasori sa kanilang mga misis, umuwi na, nananatili sa bahay, pero ang ginagawa ng babae, nabubuhay pa rin dun sa nakaraan. Palaging nire-rehearse, palaging inaalala yung ginawa nung kanyang asawa. Kaya nga niyayakap na siya nung kanyang asawa, hinahalikan. Ayaw yakapin, ayaw ibalik yung halik, nananatiling napakalamig ng kanyang trato sa kanyang asawa. Tanong ko po, kailangan ba na gawin yon itong kanyang asawang babae? Di ba hindi? Some wives are suffering. And it is their own fault. It is their own choice. Hindi ka naman kailangan magdusa, pero bakit pinipili mo? Sabihin mo na yung mga iba, alam ko po, minsan hindi makatulog. Meron silang anxiety. Buong gabi, gising, tumatakbo yung kanilang isip. Pero anong ginagawa nyo sa inyong sarili? Hindi ba lalo nyo pang pinapahirapan ang iyong buhay? Kaya nga nanghihina ka kasi hindi ka nakakapagpahinga ng mabuti? Doon ba sa iyong pag-iisip may magagawa ka? Wala, hindi po ba? You are adding more suffering to your pain. Father, hindi ako makatulog. Hindi, humiga ka, magdasal ka, huminga ka, pikit mo ang iyong mata. Hindi mo naman kailangan mag-isip na mag-isip. Pwede mo naman libangan ang iyong sarili. Pwede kang magpasalamat sa Diyos dahil yung mga ibang tao, walang mahusay na bahay, walang malambot na kama, walang pera, talaga naghihirap sa buhay, pero nakakatulog sila. Hindi nila hinahayaan ang kanilang mga pagsubok na maging mas mabigat pa ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kung minsan yung mga iba, nai-scam. Pag naloko ka ng ibang tao, kailangan mong tanggapin na talagang nadenggoy ka, na talagang mas matalino sila sa iyo kasi nakuha ka nila. But please, after crying, after feeling sorry, stand up again. Huwag niyong hahayaan na kayo'y magmukmok, sara niyo ang inyong sarili sa inyong kwarto. Yung mga iba, gusto magpakamatay. Mga kapatid, ang pera nawawala. Kahit na pinaghirapan mo yan, kung nawala, pwede pa rin naman maibalik. Pero hindi babalik ang pera ng mas mabilis kung hinahayaan mong iyong sarili na dumaan sa pagdurusa. My dear friends, accept the pain, but do not add more necessary suffering. Kung manahihirapan ka, gayahin natin ang Diyos, si Jesus, para mawala itong sakit na ito. Gawin mo yung gusto mo na makakapagpasaya sa iyo, na minamahal mo. Magiging mas masaya ka. Magiging mas magaan ang iyong pakiramdam.
magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag tinanggap natin ang sakit at inalay natin ito sa Diyos, magiging mas madali ang buhay. Amen? Kaya nga po mga kapatid, magdasal po tayo. Sana tulungan tayo ng Diyos. Pagkalooban tayo ng lakas, na bunutin natin, alisin natin itong pana na dumapo sa atin. Bigyan po tayo ng lakas. Bigyan tayo muli ng tuwa ng banal na Espiritu sa gitna ng mga tinitiis nating sakit. Naway maging masaya tayo sa gitna ng ating mga paghihirap. Tandaan niyo po mga kapatid, you don't need to suffer. Choose to be happy. Choose to be free from suffering. Choose peace always. Amen. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap, palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan, lalong-lalo na ipagdasal natin ang ating mga kapatid na dumaraan sa pagsubok, sa mga natatakot, nag-aalala, ganyan din sa mga mag-asawang nag-aaway, ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, na nalulungkot at nangungulila sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, at ganyan din po ang mabilis sa kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit. Ama naming nasa langit, isinugo mong iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay siya naway magpakindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat. Naming inihahain ngayon at sa iyong hapag, ang iyong anak ay uliran tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, ay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingatin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, nariritong ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinalikdan patungo sa pamumuhay ng iyong pinapabanal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Naway ang ating mga sakit o problema ay hindi maging hadlang para magawa natin ang mga bagay na gusto natin, mga bagay na magpapasaya sa atin, at mga bagay na maglalapit sa atin sa Diyos. Kung meron ka ng problema, huwag mo nang dadagdagan ng mas marami pang problema. Kung meron ka ng problema, huwag ka nang gagawa ng isa pang problema. Kung ikaw ay naghihirap, huwag ka nang susugal. Napakadali po ang pagsusugal ngayon sa internet. Isang babala lang po ito. Nagkalat po, naglipa na yung mga nag-a-advertise na mga influencer, content creator, na kung gagamitin nyo yung mga code nila, kung gagamitin yung link nila, kayo po ay mananalo. Hindi po totoo yun. Wala pong nananalo sa sugal. At ganyan din po, mag-ingat kayo na pag meron nag-o-offer sa inyo ng quick money scheme, agad kang yayaman dito. Basta't manood ka lang ng TikTok, basta't manood ka lang dito sa Lazada, magkakaroon ka ng komisyon. Hindi po totoo yan. Napakarami na po ang nabudol, napakarami na po ang naloko. No? Please, let us help one another. Please, let us warn other people. Gamitin po natin ang social media para ipalaganap ang salita ng Diyos. Gamitin natin ang social media para sa pagpapabuti ng ating mga kaisipan at pagkatao. Kailangan natin labanan ang mga ganitong gawain sa internet. Mga kapatid, nasa atin pong choice o pagpili kung gusto natin manatili sa problema o kung gusto natin lumaya. Magdasal tayo. Ang Banal na Espiritu ay tulungan tayong malampasan ang lahat ng mga pagsubok ng ating buhay. Meron masakit, pero naway walang pagdurusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.